Tatlong magkakapatid sa Santa Cruz, Davao del Sur, naging patpatin ang katawan at nagkabalubaluktot pa ang mga braso at hita dahil daw sa puot at paghihiganti ng mga naagrabyado nilang lamang lupa. Kapag nakakakita kayo ng punso, ano ang pumapasok sa isip nyo? Ang kusina ng pamilya Lopez sa dati nilang bahay sa Kidapawan sa North Cotabato, tinubuan ng punso. May tao na nagsabi sa amin na sirain po daw yung bahay ng duwende. Hindi daw maganda yung puntod nga dyan sa loob ng bahay. Sa paniniwalang malas ito, ang punso sinira ng padre de pamilyang si Gary. Ginapalak po ma'am, tapon ko sa malayo. Pero makalipas ang ilang buwan, ang tatlo nilang anak na sina Ganggang, Obo at John John, 17, 12 at 10 years old, bigla na lang daw nagkaganito. Ang kanilang mga braso at hita numipis. Ang siko at tuhod tila tumupi. Bumaluktot din ang kanilang mga kamay at paa. At ang labis nilang ipinagtataka pa ang likod ng kanilang mga anak. Bumukol na parang kamukha raw ng sinirang punso ni Gary. Ang mga lawas sa bata, dito yun nagliwat sa balay sa duwindi. Kalit lang madagma ba, anak ba? Matumba Magpinto sila. ma'am. Kadugayan, kanina po tuhod, nahirapan mga tindog. Ngayon na, nag-ano na sila, hindi na makalakay. Hinala ng mag-asawa, pinaghigantihan sila ng duwende. Kung dili tungod sa iyaha, ma'am, siguro makalakaw ng mga bata karon. Sinisisi ko siya. Mahayod ko ma'am. Ako man ang nakasira yung bahay nila. Dapat sa akin ang parusa, hindi na lang sa mga bata. Sa takot na sundan sila ng mga di umano duwende, lumipat sila sa paanan ng Mount Apo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kalahating oras ang kailangang akyatin sa bundok bago marating ang kanilang tahanan. Pero kahit lumipat na raw sila ng bahay, tila meron daw sa kanilang sumunod. Nagluto ko, ma'am, nagsinggit ang katlo. Ang ngipin, kanang tunga, ma'am, kanang napupo siya, kalit lang siya, nagdugo. Murag isagpa, bitaw siya. Daghan na po kong makitaan sa dito nga balay, ma'am. Yung duwende po, ma'am, 3 po sila, and then puro po babae. Gayunman, pinipilit pa rin nilang mamuhay ng normal. Magunit yan. Magunit ah. Si Janet daw talaga ang toka sa pag-aalaga ng kanilang 3 anak. Kaning kamot po siya, ma'am, nga kabalugin siya manot bras ko. Kay kung perminti magsalig sa ko, ma'am. Nya, simba kong mawala ko, ma'am, kay tarang tao sa kalibutan, di man jud madugay. Kapoy po, ma'am. Mabigat. Kami sa kuha po. Hindi lang. Agay, nalabirhag. Sukat na kasi sa bata. Dahil hindi na nila maidiretso ang kanilang mga braso at hita, sina Ganggang, Obo at John John madalas na lang nakahiga. Kapoy. Di ka maglingkod? Bugan lang ka diri. Kita raw ako diri. Kita ka? Dili, hinayon lang nga, hinayon. Anasa? Patinto ka akong tayo. Patinto ka. Abaya ba? Sakit ito. Akay bilang ko. Akay ba? Ay, adi ba? Mamaw tala ko.
Usay sakit? Likod. Nililibang na lang nila ang kanilang mga sarili sa pagdodrawing. Si Ganggang, ang tagaguhit, tagakulay naman sina Obo at John John. Sa mga drawing na lang nila nabibigyan ng kulay ang mapanglaw at madilim nila ngayong mundo. Hindi na rin kasi sila nakakapasok ng eskwelahan. Malayo man yung school dito. Yung misis ko ang magturo sa kanila. Mao si John Ray Lopez, nag-eskwela siya. Tapos giribonan siya na kamus. Ano yung tiil, nagkinto na. Mao nang hinungdan niya, yung musugod sila di kalakaw. Dako gusto ko name driver sa bus. Padako na ko gusto ko mamayang ko dito sa ama. Ang mga sa loob. Ang pinaghuhugutan nila ng lakas ng loob pag-awit ng gospel songs. Sige, Gang. Kanta naman. Nakatuwa talaga pakinggan yung mga bata na kahit ganito sila, pananalig nila talaga, gibigay na nila sa Panginoon. Bago matulog, di pray nga. Ang kalakaw ko. Pradili na mong lisod. Kung akong kalakaw, matusimbahan. Kuan akong lawas, marag ka ng basko ka ng buugod akong kuan sila, mag-atimin ka ng magkusog ko. Tungod rapod sila hamam ka ng mukanta-kanta sila sa kanta sa Ginoo. Dito na po gumurag ka ng ila kong i-encourage ba. Nya ka nang makasulti po ko ma'am og negative. Mayo pa mamatay na lang ko mag-anak ko ma'am kay para makapahulay na ko kay dili na nako kaya mag-surrender na ko ma'am. Pero maingon sila sa ko ma'am nga ma kung manghikog ka ma wa jud kay kaluwasan ma sa impierno ka ilabay. Nya imong ginabuhi daya kanang ako lang gud daw dauton nya dili na daw ko makadaig sa Ginoo. Matagal na raw sana nilang gustong patignan sa isang doktor ang kanilang mga anak. Pero walang permanenteng hanap buhay si Gary. Kung hindi siya nakikitanim lang, rumaraket na porter. Ang kita niya kada araw, 250 pesos. Ay, hindi po kakasya yun, ma'am, yung sahod ko. Minsan maubusan kami ng pagkain. Yung mga gamot nila, hindi po, wala mo kaming bigay sa kanila. Masakit po sa akin yung palagi ko po makikita yung anak ko nga ganito, ang buhay. Dahil kapos, sa albularyo lang daw nila noon napatignan ang kanilang mga anak. At ang sabi raw ng albularyo, kaya nagkaganoon ang mga bata dahil naghiganti ang mga nakatira sa sinira ni Gary na punso. Konsensya po ako sa ginagawa ko. Po na ako gituyo, ma'am ba? Sirain ko yung bahay ng duwende. Sabi ko sa kanila nga, humingi ako ng tawad dahil wala akong alam sa ginagawa ko. Ako man ang nakasira yung bahay nila. Dapat sa akin ang parusa, hindi na lang sa mga bata. Kung dili tungod sa iyaha ma'am, siguro makalakaw ng mga bata karon tapos katabang sila sa mga anak, makaeskwela sila. Maaring ganun ang paniniwala dahil nga yung mga ibang tao kung saan nasisira nila yung mga punso, may kamalasan o nagkakasakit sila, ina-attribute nila ito dun sa punso. Ang punso kasi, ginagawa siya ng anay or termite. Yun din yung nagiging imbakan ng kanilang pagkain. Hindi siya dapat katakutan. Mahayod ko, ma'am. Hindi sana magganito ang buhay ng mga bata. Adlaw-adlaw makita nimo nga maghirap sila. Masakit pa rin kay makahilak jud ka. Tanaw sila ha. Pero ang pagsira ba talaga ng punso ang pinag-ugatan ng kondisyon o sakit ng mga bata? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinamahan ng aming team sina Ganggang na magpasuri sa pediatric orthopedic surgeon. Alalay ko diri danlog. Na ang sanhi ng kondisyon sa buto, hindi dahil sa sinirang punso o puot ng duwende. This is genetic disorder that we call the Duchenne's muscular dystrophy that would lead to progressive weakness and deterioration of the muscles. Unfortunately, this is a progressive disease and patuloy na pong mag-deteriorate yung condition ng ating mga pasyente. The best thing we could do now is rehab and physical therapy. As of this time, there is still no curative treatment. Bibigay tayo ng steroids, gene therapies. Pabagali natin ang paglala ng sakit. Pero again, hindi ito lunas. Pinakamahalaga talaga is yung suporta ng kanilang pamilya kasi lifelong ito. In-out
maulian sila. Ginoo nang bala sila o ginoo among pabuton kung maulian ba gyud sila. Samantala, para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga bata, nagpaabot ng groceries ang NGO o non-government organization na Ecological Conservation and Humanitarian Organization. Nagpaabot rin ang aming programa ng financial assistance. Ma'am, naay namihatag sa inyo financial assistance, nagkantidad og 10,000. Gawa sa financial, pwede mi makahatag sa ilang welfare. Nag-source out po ng mga food assistance and medicines, vitamins like for their bones. We will continually offer them a medical assistance. Malipayan niya nagkaning na kuan ko kanang nangurog ko sir, dili na ko makuha na akong kalipay sir. Wala ko nag-expect sir nga naagi mo abot niya tabang sa amo sir. Salamat po sa Ginoo sir kay wala gid mi niya gipasagdan. Naagi siya tao nga gamiton sa pagtabang kanamo sir. Mga pa, salamat. Dati maminin. Katakaw ko ato simbahan. Ampo magkanta. Bahagi na ng ating kultura ang mga pamahiin. Pero ang unang hakbang sa siyentipikong paglutas sa problema ang pagtama sa mga baluktot na paniniwala. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.